Nakakulong na sa mga oras na ito si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Inaresto na rin sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kaya hawak na ng mga otoridad ang 6 sa 7 ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bago ngayon ay nagpalipas muna ng gabi si Revilla sa tanggapan ng PNP-CIDG kung saan siya kusang nagpunta. Sabay diin na wala umanong due process. Nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, Mel, Emil, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla raw ang nagpayo kay dating Senador Bong Revilla na sumuko na lamang. Aminado rin itong si Secretary Remulla na matagal na sila magkaibigan ni Revilla pero hindi rin ito nangangahulugan na mabibigyan ng special treatment ang dating mambabatas. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko ito ng walang takot. Sa isang FB Live pasado alas 9 kagabi, iginit ni dating Senador Bong Revilla na harapin niya ang silampas sa kanyang kasong malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Ilang minuto lang matapos niyan, sumuko ang pinaarestong si Revilla sa otoridad. Kasama niya nagtungo sa PNP-CIDG headquarters ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Tagimat Party List Representative Brian Revilla. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint. Pagdating ng dating senador, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP-CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP-CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. Kasabay ng pagsuko, sinurrender din ni Revilla ang nasa 20 baril na nakapangalan sa kanya. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG. Kinunan siya ng mugshot at fingerprint. Pero hindi tulad ng mga ordinaryo akusado, walang inilabas na litrato ang PNP. Okay naman daw ang dating senador base sa kanyang medical check-up. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be, even healthier. Bago ang pagsuko, nagtungo ang ilang taga-NBI sa bahay ni Revilla sa Cavite. Kinausap na si Revilla ng kapwa Caviteño na si Interior Secretary John Vic Remulla. Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant at sabi ko, best na mag-surrender ka na. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katikat ni Remulla ang anak ni Revilla na si Jolo sa gubernatorial at vice-gubernatorial election sa probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Si Remulla pa mismo ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan mula sa Camp Crame sakay ng isang SUV. Nasa korte na aniya kung saan ikukulong si Revilla. Pero 3 jail facility ang inirekomenda ng DILG. Ang nasa Payatas, Camp Karingal at Bikutan. Pagdidiin niya, bagaman kaibigan niya si Revilla, I assure you, walang magiging special treatment doon. pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang madawit sa pork barrel scam. Pero malapit nang i-demolish ang Custodial Center, kaya hindi na pwedeng doon muli makulong ang dating mambabatas. Bukod kay Revilla, hawak na rin ng otoridad ang kapwa niya akusadong sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Matapos ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagabi, nagtungo ang mga taga-NBI para arestuhin ang dalawa. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters bago sila inilipat sa NBI custodial facility sa Muntinlupa.
Sumailalim na rin sa booking procedures ang kapwa nila akusado na sina dating DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Sa Benguet naman na aresto si DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Sa 7 pinapaaresto ng Sandigan Bayan, isa na lang ang pinaghahanap. Yan rin si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Emilita Huwat. Tiwala naman ng DILG at PNP na makukuha at maaaresto rin nila ang natitirang at-large na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla dahil alam na raw nila ang lokasyon nito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.